Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ami from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin yung unang linggo ng November. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Alalala. Ano ba yun, ate? Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan palagi na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at kung kanino man. Tsaka syempre, huwag nyo ipilit kung hindi nyo energy. Meron tayong Capricorn, Virgo, Libra, and Gemini. Okay. May mga kasiyahan na magaganap. No? May mga kasiyahan na magaganap. Nandito yung lakas ng loob or vitality. And then magkakaroon ka ng connection sa isang babae. Yan. Nagta-tarot reading ka ba? Or you have a connection with someone na marunong mag-tarot reading. Yun ang nakikita ko. Or, sa iba, is pwedeng itong tao na to is ikaw or siya. Pinapa-tarot reading ka. Ganyan. May mga commitment ako na nakikita sa iyo. Yeah, may mga commitment, magkakaroon ng promises, or there's a promises situation, may partnership. Ako nakikita, communication is coming din. May pupuntahan ka ata na mataong lugar, hindi ko alam in what way, baka yung kasiyahan, or kasi may nakita akong kasiyahan eh. May mga pagtulong, either maghihingi siya ng tulong or tutulungan mo. There's an abundance, may achievement ako nakikita. Iba dito extension Iba dito extension. May sitwasyon daw na magtatapos or matatapos na. Or you need to end na yung sitwasyon. No? And then also, iba sa inyo, sige, syempre, iba sa inyo, you are networking, YouTube, TikTok, Reels, Facebook, networking, may mga social media, ganyan, or in a social media, sa iba sa inyo, or may mga pupuntahan nga na mataong lugar. May mga outdoor situation, may mga, iba dito sikat, or mas maraming nakakakilala sa'yo actually, sa iba, maaring iba sa inyo is, you're in a public figure, or pupunta kayo in a public, or there's a group ako na nakikita sa iba. Yan, may mga group ako nakikita. No? And then, may mga multiple choices ako na nakikita sa iyo na kailangan mo daw desisyonan. No? May mga sitwasyon na nakikita ko na nag-aalangan ka or kailangan mo na talagang desisyonan. May separation or pwedeng may tao na ihihiwalay niya yung sarili mo sa'yo. Ayan ba? Yung Tagalog? May tao na ihihiwalay mo yung sarili mo sa kanya or may tao na ihiwalay niya yung sarili niya sa'yo. Pwedeng ganun. Ako nakita. Or may separation. Ako nakita sa iba. O pagpaparaya. Yan. Pwedeng when it comes sa pagpaparaya, maraming klase ibig sabihin ng pagpaparaya. Halimbawa, pagpaparaya, iintindihin mo na lang yung tao sa mga sinasabi niya. Pagpaparaya din yun, di ba? Mga ganun. Basta intindihin niyo yung reading natin. Baka minsan kasi hindi niyo mag-get lag yung diba? Mga sinasabi ko. Alam mo, minsan, engot ako sa, sa mga point, sa point na ganyan. No? Yun, ang nakikita ko sa iyo. May mga sitwasyon daw na paninindigan mo at a-actionan mo na this time. Yun ang nakikita ko sa iyo. And may competition, ibig sabihin, basta in any situation, makikipag-compete ka in a situation or you're in a situation of competition. Lalo na pag nasa networking ka, marami kang kakompetensya kasi marami kang kalaban, maraming same
same work, di ba? O kaya sa trabaho mo, ganyan. May tao na gusto makipag-compete sa'yo, ganyan. Ganun talaga. That's life. Di ba? Tingnan natin ang energy. Opo, chotomate now, Nechang. Energy ni Scorpio. Oh, chotomate, manda. Oh, hindi mo ka na may isa. Energy mo. Uy! Bakit? Chotomate. Ano ba yun? Tabi. Okay, ang energy mo. Bakit ganito? Okay, energy mo. Marami ka daw gagawin. Busy ka ata. No, ibig sabihin, marami kang maiisip. Marami kang iisipin. Marami kang idea ang iisipin. Marami kang gagawin. Maraming mga new opportunity na pasok sa isipan mo. May mga pag-aalala rin ako nakikita sa'yo. Maaaring iba sa inyo is marami kayong gagawing multitask or multi-priorities, ganyan. May mga sitwasyon daw sa iba sa inyo na magpo-foot boundary ka, parang ganun. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, magising-gising kayo sa gabi. Or nagigising kayo sa gabi. Kumaga or pwede na maaga kayo nagigising. Pwedeng ganun. Pwede nagigising kayo na 2 o'clock, 3 o'clock. Ganyan. Or maybe maaring 5, nagmigising na talaga kayo. Parang ganun ano. Sa iba sa inyo. May mga pag-aalala rin ako nakita. Hindi ko na alam why, pero ang iba sa inyo kasi parang may mga sitwasyon na nahahatak ka pa na nakaraan. Kaya nandito si 22. Ibig sabihin, may mga deep unhappiness situation or you are focusing on the past situation, may mga naaalala ka pa sa nakaraan. Iba sa inyo may insomnia or andin yung palaging nananakit yung ulo. May mga bagay na pinagsisisihan yung iba, no? Yan, anxiety, depression, stress, burden. You feeling burden, maaaring iba sa inyo. Yun. At nakikita ko sa'yo, ano ba, you feel love naman dito no? Yan, may mga happiness nga ako nakikita sa'yo. Hindi ko lang alam bakit. Masaya naman energy mo. Hindi ko lang alam bakit ganun yung energy na nakukuha ko na parang may inaalala ka na okay naman siya. Ano pa wino-worry mo? Sabay ganun. Diba? Hindi ka lang makontento siguro. Or maybe handin yung sitwasyon na may mga ninanais ka pa talaga. Kasi you're still waiting for something pa. Ako nakikita dito. Tingnan natin ang ano parating sa kanya. Ano parating kay Scorpio? Wow, the world. Uy. Tingnan natin. Ganda. Good news. Parating sa'yo. Kasi why? Ay, ang ganda. Pag-uusapan ka raw. Parating sa'yo, pag-uusapan ka. Pag-uusapan ka, no, magkakaroon ng mga union, merong accomplishment ako na nakikita sa'yo, there's a happiness or makakaramdam ka ng happiness. May mga happy gathering, malaki man o maliit yan, pero nakita ko ito maliit lang. Siguro mga ano lang to, union, ganyan, o banding, ganyan. Sa nakikita ko dito, may mga banding situation kasi. Mga small parties, yan ang nakikita ko sa iba ha. Yan. May mga collaboration, creativity, joy, happiness, may tao or ikaw, basta magkakaroon ng union sa mga taong mahal sa buhay. Ganyan. Baka may mga party-party banding. Parating pag-uusapan ka rin daw, sinasabi dito. May mga tensyon na hindi pa totally natatapos, ano, sa nakikita ko dito. Ay, oo nga, hindi pa tapos. Finished unfinished ha, parating rin sa'yo, may taong kakausap sa'yo. Or ikaw ang kakausap. Pwedeng makaka-receive ka ng text message sa kanya or communication or news sa taong nakaraan. Pwedeng lovers kasi hindi ito sa lovers. Pwedeng a friend, ganyan, sa nakita ko dito. Or pwedeng ito is maraming tao ako nakikita. Kasi maraming tao ako nakikita. Marami akong tao na nakikita dito na kukonect sa'yo.
Yan, may mga partnership, connection, commitment, and communication. Ako nakikita sa'yo dito. May accomplishment ka nga eh. Congrats ha, kung ano may accomplishment mo. May sinasabi na gift. Hindi ko alam kung ikaw makaka-receive ng gift, may magbibigay ng tulong sa'yo, or basta may marireceive kang achievement, blessing. Or ikaw ang bibigay nito sa isang tao. Meron ka parating rin, may mga ayusin ka raw na bagay. O may mga dapat kang ayusin. Iba dito, may mga travel kayo or may mga lakad. Malayo man o malapit yan, may mga lakad. Ako nakikita. Anong dapat iwasan? Yung iba dito, no, parang may bully. May mambubuli sa'yo. Siguro may mga tao talaga na or ikaw ang mambubuli, wag naman sana. Kasi magbabak sa'yo yan. Ano ba to? Kasi may mga tao dito na may masasabi sa'yo eh. Or baka ikaw ito. Dapat iwasan. Ay, tama naman. Sabi ka natin ano yun. Tama naman. Sabi ko sa inyo ha. Dapat lang. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, yung yung hindi mo alagaan yung sarili mo, yung hindi ka maging aware sa sarili mo, di ba? Iwasan mo, hindi mo alagaan yung sarili mo, lalo kung may sakit ka, di ba? Yun nakita ko dito kasi nito rin siya. Yan, iwasan mo yung makinakain mo, iniinom mo. Huwag niyong sabihin sa akin o huwag niyong sabihin sa sarili niyo na pag oras mo na. It's no. Kasi yung katawan natin, yung sarili natin, pinahiram lang yan. Kaya kailangan yung alagaan. Bakit yung mga nagko-comments para lang sa awareness. Tatandaan niyo palagi, yung ngayong tayo na dito, pinahiram lang yan. Binigay sa atin ng buo, ng maganda, alagaan natin. Mabuti. No? Yun na nakita ko sa'yo. Alagaan mo yung sarili mo. No? Maaring iba sa inyo is hindi kayo nagiging aware sa mga kinakain nyo o sa mga iniinom nyo, ganyan, sa katawan nyo. Yan. Alagaan nyo. And then also, kung may mga sakit kayo, ganyan, kung may mga sakit kayo, kasi may taong may sakit ang nakita. Maybe a part of family or maaring ikaw, ganyan, maaring may mga sakit na nararamdaman, may masakit sa bandang tiyan o masakit yung tiyan, ako nakikita, yun, no? O kaya may mga sipon, ubo, ako nakikita sa iyo. Iwasan mo, siguro yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili, lalo na pagdating sa pera. Or pwede rin naman na maghigpit ka pagdating sa pera kung alam mo na ginagamit ka ng isang tao. Diba? Huwag ka magpagamit. Umiwas ka sa mga taong gagamitin ka lang. Umiwas ka sa mga taong dishonest, makasarili, sakim, mahilig, puro pagsinungaling. Kumbaga, sa mga taong, pagdating na sa pera, maging aware ka. No? Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Iwasan mo ma-hate mo yung sarili mo or mag-guilty ka in your situation. Kasi alam mo why, hindi ka kasi natututo. Alam mo yun, you need to learn from the past. Kaya may mga bagay na paulit-ulit na nagaganap sa'yo kasi maaaring hindi mo natututunan yung mga bagay na yun. Diba? Yun. And then also, iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Isa rin yun. Iwasan mo na is not to withdraw yung mga bagay o yung tao o yung sitwasyon na it's not working to you anymore. Lalo na kung alam mo na ikakabaksak mo ito o ikakahatak mo. Pababa. Siyempre, wag mo nang ulitin ang nakaraan na hindi nag-work sa'yo. Yung mga yung mga being a gold digger or manggagamit, manggagancho, umiwas ka sa mga ganyan or wag kang maging ganyan. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, mga unfaithful situation, disloyal, umalis ka dyan.
Tandaan mo, you are worthy. Sa iba dito, family to. Ito. Sa family, okay naman sa nakita ko dito kasi nandito yung happiness, no? Pagdating sa family. Kumbaga nandito yung love and care and pagpapahalaga when it comes sa family. Kumbaga, you're sacrificing, nagsasakripisyo ka talaga pagdating sa mahal sa buhay. Sana sa pamilya lang. Huwag ka naman magsakripisyo pagdating sa love na niloloko ka. Huwag ganun. No? Sa iba sa inyo, kung kayo sa kahiwalayan nitong tao na to, itong tao na to, nagkaroon ng pag-aaway, no? Mga conflict ako nakikita. Maaaring may nalaman ka sa kanya katotohanan, itong meron na to eh. Meron siya. Itong tao na to, mas bata to sa'yo? Sa iba sa inyo, mas bata to sa'yo. Or vice versa. Pero nakita ko dito, may family eh. Either ikaw may family or siya may pamilya. Yun ang nakikita ko dito. Pero may pag-aaway, hindi pagkakasundo. Ako nakikita ito. There's a burden, struggle, or problem. Ako nakikita. No, na matagal ng issue ito. Yun. Sinungaling eh, no? Yung isa dito, mahiling mag-backstab or talagang mahiling magtaksil. Mari isa sa inyo naghihintay pa, pero wag naman sana kung ganun yung ugali niya na rin, no? Wag na lang, hindi na good siya eh. Hindi good kasi yung energy. Lalo na kung may karelasyon or may pamilya na talaga, hindi siya good. Kasi ang nakikita ko sa kanya, ate, love niya ba ako? Tayo dyan. Sabi dito kasi, alam mo daw sa sarili mo kung mahal ka niya. Pero wag mong aklain yung responsibilidad na hindi naman para sa iyo. For ano lang. Kasi may mga point kasi na kailangan magsakripisyo tayo sa tao na alam mo yung worth mo, 'di ba? Yun ang nakikita ko dito. Kung ikaw itong naghihintay na gusto mabuo kayong dalawa, good luck. Good luck, ate. Parang tinatapon mo ko. Ba, hindi, nasa sa'yo na yun. Kaya nga dito nga si 22. Nasa sa'yo yun. Kasi alam mo sa sarili mo eh. Alam mo sa sarili mo daw to. Gusto mo ba? Nasa sa'yo yan. Magiging masaya ba ako, ate? Kasi ikaw lang na nagbibigay ng effort and hard work sa kanya eh. Ito kasi yung tao na to, siya eh. Ewan ko, kailangan patutunguhan. Nasa sa'yo yun. Pero dito, hindi ko nakikita. Kung alam mo naman na may karelasyon siya, or may pamilya na siya, or hindi hiwalay na sila ate, eh di nasa sa'yo yun. Kung yung kabila nga, hindi niya napanindigan eh. Ikaw pa kaya. It's up to you. It's your choice. Sa mga magkakarelasyon naman, may problema. Ang nakikita ko dito, maaaring nagkakaroon kayo ng problema pagdating sa pera, o may mga hindi pinapagkakasunduan talaga sa pagdating sa relasyon, ano? Yun. Isa sa inyo is patient naman, isa sa inyo willing to sacrifice naman pagdating sa family o sa relasyon, wag lang mawasak. Sana nga in good term, 'di ba? Yun ang nakikita ko dito. Mahalaga at mahal naman daw niya. Siguro isa sa inyo, andun yung pagmamahal and sacrificing and valuing this relationship. Hope kayong dalawa. I hope kayong dalawa. 'Di ba? I hope. Hindi naman maalis yung mga disappointment sa relasyon eh. Kalakip na yan. Kasama na sa relasyon yan. Pero wag naman yung over-sacrificing ha. Pero nasa sayo pa rin yan. Uy. May mga exciting situation. Happiness. Uy, meron kang material increase na magaganap o mangyari sa'yo. May mga commitment ako nakikita sa'yo kasi may abundance na darating, enlightenment. May successful may successful ako nakikita sa'yo. May kasiyahan ako nakikita. May mga kasiyahang magaganap sa iba sa inyo.
may good news. May good news sa'yo. May mga unexpected change na magaganap ang mangyari sa'yo. Ate, maganda ba? Yes, maganda siya. As in, maganda siya. Kasi you give an effort and hard work dito sa bagay na ito. Magkakaroon ng development. Kung ano daw yung tatrabahuhin mo, it will success, sabi dito. Magiging maayos naman daw. And then also, there's a good news, yung beginning, fulfillment, achievement coming. Good news is coming din. May mga sitwasyon na pagpupursigihan mo, mamasterin, i-develop, isa sa ayos. Ako nakikita dito, may blessing ka eh. May blessing ka na darating. Yan. May mga umpisahan ata yung iba. Kasi may mga new beginning happen. Ibig sabihin is kung may matatapos sa buhay mo. Siguro, at the past, hindi naging maganda yung situation mo this time, magiging maganda na siya. Papunta ka na sa magandang situation in life. Iba naman dito, may tao daw na gusto makipag-ayos sa'yo. Or ikaw ang gusto makipag-ayos. At gusto niya na bagong simula. May mga pinagsisisihan, ako nakita dito. Sabi sa inyo, hindi kayong pag-isolate, may mga pinagsisisihan, failure, or may nakakipag-communicate sa'yo. Busy yung iba, no? Ang daming tao, day. Ang daming tao. Ang daming tao. Ang daming tao kung nakikita sa'yo. Maaring magkakaroon ka ng connection sa maraming tao. Or ikaw ang kukonek. Kasi maraming tao ako nakikita. Sa iba sa inyo, may tao dito na either nilak mo na siya, ayaw mo siya kausapin, or siya sa'yo. Vice versa. Sabi dito is, nagkakaroon, may mga unfinished business kasi, no? May mga sitwasyon na kailangan ng tapusin. May mga sitwasyon na kailangan na i-pursue. Yan ang sinasabi. Ito. May mga sitwasyon na kailangan na i-let go. Kanaliyo. May mga tensyon na hindi pa pala natatapos, May sinasabi, may travel ba kayo? May travel ako nakikita or hindi yung sitwasyon na may mga bagay na kailangang isaayos pagdating sa papers and documents. O isusulat, papasa, parang may ganun. There's a deep one situation ako na nakikita sa'yo. May mga battle na sitwasyon happen to your life. Nagkaroon ng mga dissatisfaction or you feeling stuck. Ang daming tumatakbong question sa isipan mo. Hindi ko alam why, pero nakikita ko rin may mga sitwasyon na on and off yung action. Nagkaroon ng mga rejection sa iba sa inyo, sa nakita ko dito. You need to take care daw. Mag-ipon ka daw ng pera, alagaan at pahalagahan mo din daw yung sarili mo. Hindi masamang maging sakim. Hindi maging kung alam mo na ikakabuti mo naman ito. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo, may mga sitwasyon na hanggang ngayon hindi mo siya kayang alisin, hindi mo kayang mabitawan, o hindi mo kayang i-let go. Okay. Iba sa inyo, breadwinner, May makikipag-communicate daw sa'yo. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yan, ang makipag-communicate sa'yo. And, andito ka daw sa sitwasyon mo, sa iba sa inyo, na meron ka daw mga maaalala na alaala sa nakaraan. Pwedeng sa kapatid mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa kaibigan mo, pwedeng a person who's connected sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo, merong isang sitwasyon in life na ginawa mo na noon, na uulitin mo siyang muli ngayon at pagpufukusan mo siyang muli ngayon. Maaaring nagkakaroon ng mga pagpaplano or may plano. Ako nakikita sa'yo, yun. Ginawa mo na siya noon pero gagawin mo siya uli ngayon. Iba sa inyo, may mga business kayo. Malaki man o maliit yan, may business ako nakikita sa'yo.
Maybe you have an idea, maaaring may ginawa kang idea noon, maaaring gagawin mo yung idea uli ngayon, pwedeng gano'n, di ba? Sa iba sa inyo. May mga layunin or there's an objective situation, may pupukusan ka ata ngayon this time. You want to follow your heart, merong creativity na gagawin mo, reality. No? Kasi andun yung pangarap, andun yung plano sa nakikita ko dito. Ingat lang din kasi may mga frustration ako nakikita sa iyo. Siguro makaramdam ko lang ng konting frustration or may mga sitwasyon na pwede kang malito. Ganyan. Huwag ka mag-isip palagi ng negative kasi hindi siya makakagood. No? Iba sa inyo nagkakaroon kayo ng self-imprisonment. Alam mo yung overthinking? Yun, overthinking, ganyan. May mga sitwasyon na ikaw mismo naglalagay sa sarili mo doon. May mga ganun point. Hindi siya nakaka-good para sa'yo, no? Hindi siya worth it. Hindi siya nakakatulong sa mind mo, no? Kaya medyo i-release mo yung sarili mo doon. You need to escape or i-free mo yung sarili mo doon. Kailangan mo na mental strength and clear mind this time sa nakita ko dito. Enjoy life, no? Mag-focus ka sa mga pangarap sa buhay. Ang sinasabi dito. Arigato namaste, God bless.